actually like this post, sabi niya, kung monthly lang yung kaya niya mong bayaran, kung kukuha ka ng bahay, wag ka na lang kumuha. Let me share with you, ICC, since Trixie usually talk about personal finance, I own also my own house. So, ma-share ko sa inyo yung thoughts ko about this one. So, mga sis, pag kukuha tayo ng bahay, wag lang natin isipin na, oh, kaya ko yung monthly, sakto naman yung savings ko para dun sa monthly. Ito na lang yung kukunin kong bahay. Here's the truth, mga sis. Kahit gaano pa kabago yung bahay mo, or basta kahit tingin mo hindi siya naluluma, darating pa rin yung time na may kailangan kang i-maintain doon sa bahay. Hindi pwedeng sakto lang yung pera mo. Kasi pag nag-maintain ka ng bahay, mini-maintenance pa yun, kunyari yung mga electricity, kunyari may tulo yung bahay, kahit bago pa yan, magkakaroon kasi ng mga ganong issue, lalo na, kunyari magpaparenovate ka, di ba? Paano kung sakto lang yung pambayad mo, tapos may mga kailangan i-renovate, may mga kailangan i-maintain, anong gagawin mo? Lang talaga sisis may buffer ko pagdating sa pagkakaroon ng property. Actually, hindi lang pagdating sa property, pagdating din sa sasakyan. 'Di ba? May mga maintenance yan, may mga insurance yan. So, kailangan mo yung i-consider. What I would suggest mga sisis, kunyari, may gusto kang property or bahay, no? Halimbawa, 10,000 siya per month. Tapos yung saving mo, 10,000 din per month. You have two option. Either kukunin mo yung property, pero maghihintay ka ng medyo taon pa para medyo tumaas pa yung monthly savings mo. Halimbawa, 10,000 per month yung bahay. Kailangan magkaroon ka ng at least savings na 20,000 per month para kung kukunin mo yung bahay, hindi siya mabigat sa'yo. And kung may mga i-maintain ka dun sa bahay, yung mga maintenance ng bahay, ay hindi ka mangungutang, madali mo siyang mapaplan, yung mga ganyan. Second option naman mga sisis, kung meron kang savings na 10,000 per month para sa bahay, kailangan yung kunin mong bahay is yung mas mababa dun sa 10,000. Let's say for example, 6,000, 5,000 per month na bahay. Ganon siya. Kailangan ka magkaroon ng buffer, mga sisis. Ang pag-maintain po ng bahay ay hindi ganun-ganon. Kailangan talaga ng pera, kailangan talaga ng savings para ma-maintain mo ng maayos yung bahay. If you like this type of video, don't forget to like and follow for more.